Avoid jealousy and envy. Ang taong mainggitin at seloso ay di magkakaroon ng kapayapaan kahit kailan. Siguro'y sasang-ayon kayo na higit sa takot na ika'y mamatay ay ang pangamba para sa iyong kaligtasan. Pangalawang pinakamahirap na i-handle na damdamin ay ang jealousy o selos. Ang mga mayuyuming babae nagiging halimaw kapag nagsiselos, hindi ba? Mga dating mga paraluman na biglang nagiging Conan the Barbarian dahil nagsiselos. Mga tao na dating mabubuti ang ginagawa ay gumagawa ng masasama kapag naiinggit. Oras na umandar na ang inggit, kahit magkaibigan, ay nagsisiraan. Nagkakasira-sira ang mga relasyon. Ang sabi sa Galatians 5 verse 19 hanggang 21, hindi magkakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mahirap ang mainggitin. Pag kayo'y mainggitin at seloso, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Siyempre, naiinggit kasi may bagay na nakakainggit. Nakakainggit dahil siguro ang gusto nyo ay nasa iba. O kaya, mas higit na mayroon ng iba kaysa sa inyo. Pero sa buhay, laging may mas maganda kaysa sa inyo. Laging may taong mas sa'yo. May mas matalino, mas mayaman, mas malakas. Kung maiinggit kayo lagi sa ganoon, hindi kayo mauubusan ng kaiinggitan. Ang mahalaga, hindi tayo mainggitin at seloso, kundi may kababaang loob. Madali namang malaman ang mga inggitera. Halimbawa, ang ganda-ganda ng damit mo. Parang watawat na iwinawagayway mo at inirarampa mo sa harapan ng mga tao. Pero hindi ka pinapansin. Hindi marunong mag-appreciate. Papakainin mo ng masarap, hindi man lang magsabing ang sarap naman ng pagkain na to, paano mo to niluto? Parang wala lang. Akala mo sanay kumain ng masarap araw-araw. Minsan naman kahit ang ganda-ganda ng bahay mo may papasok, hindi man lang magpakita ng paghanga. Marahil inggit ito. Liban na lang kung bulag siya. Kaya tayo man, huwag yung naiinggit ang ating isipin. Tanungin sa puso natin, kailan ba ako naiinggit? Pagka nagtatagumpay ang aking kapatid, ang aking kaibigan, ang aking pinsan, ang aking kamag-anak o ang aking kapitbahay? Natutuwa ba ako para sa kanila o naiinis? Ibig sabihin, naiinggit ako ng oras na yon. Pinakamalakas yan sa magkakapatid, lalo na sa nagkakaroon ng kanya-kanyang asawa. Kung minsan, tahimik pa nung sila-sila pa lang, nung mga single pa. Pagpasok nitong mga asawang sabit o dagdag sa pamilya, nandyan na ang pag-aaway-away. Minsan nagkakagalit sa mana, lupa sa paso, lupa sa kuko, nag-aagawan sa mga lupang hindi naman sila ang naghirap. Dahil sa mga asa-asawa na nagiging interesado dito. Nagkakagulo kasi nagkakainggitan ang magbibilas. Ang magkakapatid kung minsan ay sasabihin, hindi na bale, kapatid ko naman yan. Pero di yun matake ng magbilas kaya't sulsul ng sulsul sa mga asawa. Nagkakagalit-galit tuloy ang mga magkakapatid. Pagka kayo'y mainggitin at seloso,
hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Maging yung selos sa romance. Siyempre, abnormal naman kung nakita nyo ang inyong asawa na nakakalong sa iba ay hindi pa kayo nagseselos. Pero yun ba namang napangiti at nakamayan at selos na kayo, kumukulo na ang dugo nyo at tumutubo na ang inyong mga sungay, wala kayo sa lugar. Alam nyo naman ang seloso, impyernong kasama yan sa buhay. Kadalasan ang mga bagay na walang kakwenta-kwenta ay pinapalaki. May mga asawa na talagang para kang nagpakasal sa dilubyo dahil sobrang seloso o selosa. Eh di ikulong mo na lang ang iyong asawa. Kung pwedeng ilagay sa bote at takpan at ilagay mo sa iyong bulsa. Selfishness naman yan. Ang taong sobrang seloso ay selfish. Ang tingin lang sa mahal sa buhay ay isang kasangkapan na magpapaligaya sa kanya. Ayaw niya na magkaroon siya ng sariling kaligayahan. In other words, di tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya humihingi tayo sa Panginoon ng Lord, give me the peace para hindi ako maging ganito. May mga asawa na pati ang ina ng kanilang asawa ay pinagseselosan. For example, sa birthday ng nanay ng asawa, birthday ng tatay o birthday ng kapatid, ay gumagawa ng paraan na sila ay makapunta. Naroon ang masakit ang ulo, masakit ang paa, masakit ang ngipin, masakit ang kung ano-ano, ang hinliliit, ang hinlalaki, ang ugat, ang tenga, at kung ano-ano pa dahil ayaw lang talagang pumunta. Kaya mga lalaki, mag-isip-isip kayo. Pag napakaraming affairs sa bahay ng nanay nyo na laging may naiimbentong dahilan ng inyong asawa kung bakit ayaw nyong sumama, abay mag-isip-isip kayo at gumising kayo. Baka kayo ay minamanipulate. Huwag nyong kinakalimutan ng inyong ina o ang inyong mga magulang. Ganon din naman ito sa mga asawang babae. Although ang reyna sa inyong buhay ay ang asawa nyo, may mga magulang kayo na hindi dapat pinapabayaan. May mga asawa na sobrang seloso at matagumpay nilang naihihiwalay ang kanilang asawa sa pamilya nito. Pero sa affairs ng pamilya ng babae, lagi silang nandoon. Lahat ay may dala pang pagkain. Diyan minsan magaling ang mga Filipina sa pag-manipulate. Kaya talagang kailangang gumising ang lahat. Hindi naman palaging ito sa asawang babae lang dahil maaari din naman niyang gawin ng mga asawang lalaki. Dapat ay makahalata na kayo. Utos yan sa Bible to honor our fathers and mothers. Kasama dito ang to honor your mother-in-law and father-in-law. Kaya't ang sobrang inggit at selos ay huwag nating hayaan. Dahil galing yan sa demonyo. Marami ding nanay ang nagsiselos sa manugang na babae. Ang anak naman niya, ang ihihiwalay na pilit doon sa asawa. Malaki drama ba? Maraming nanay up to a point ang matagumpay. Minsan may mga mariringgan pa tayo na problemado siya dahil sa nanay ng kanyang asawa na laging nakikialam sa kanilang buhay, either nanay ni babae o nanay ng lalaki. Itong nanay ang nagpapalakad sa kanilang buhay dahil nagseselos sa kanya. Kaya't mga nanay din, tatandaan na anak nyo siya, di ba? Dapat ang asawa niya ay huwag nyong inilalayo sa kanya. Dahil inggit na naman yan. Kumbaga, pareho mo na silang anak. Hindi mo lang anak ang anak mong babae o ang anak mong lalaki, kundi pareho mo na silang anak. Kung saan may mga naiinggit at nagsiselos, diyan maraming trouble. Diyan maraming gulo at away. Kaya imposible na magkaroon ng kapayapaan. Kapag alam nyo naman na napakasiloso o napakasilosa, inggitero o inggitera ang isang tao, lumayo-layo na kayo. Kung kaibigan nyo yan,
habang maaga-aga ay umuwas-iwas na kayo dahil hindi yan magandang ugali. Kaya nga itinuturo sa Bible ang hindi pagseselos. God bless us all.